So One Punch Man Chapter 218 at ang title nga nito Just Getting Started. At nagumpisa ang chapter mga tol kung saan nag-uusap nga rito ang monster ng si Amay Mask at ang pinakamalakas na kalbo. Sabi nga dyan ni Saitama nung time na lumabas at kumain sila nagtataka siya kung ano ba talaga ang gusto niyang si Amay Mask. Pero it turns out na isang cool guy daw ito. Sagot naman ni Sweet Mask malaking chance ang araw ito ni Saitama. Kung papatayin nga raw siya nito ngayon siguradong magiging napakasikat niyang si Saitama. At talagang kakagalak niya raw ang pagiging witness sa pagkakaroon ng bagong idol hero. Sagot naman ni Kalbo, patuloy pa nga rin daw yung sinasabi ni Sweet Mask at talagang persistent daw ito. Pero sagot naman ni Amay mga tol, tignan nga raw siya. Huli na nga raw ang lahat para sa kanya. Kaya talagang nakikiusap nga siya dyan. Pero mula nga dyan mga tol, lumapit nga ang pinakamalakas na kalbo at inilagay niya nga yung kamao niya sa dibdib niyang si Sweet Mask. So parang sign ba mga tol na pinapalakas niya ang loob nito kahit na ganyan nga yung naging sitwasyon niya. At dagdag pa nga ni Kalbo, talagang mas magiging interesante daw ang lahat. Minsan mabuti kasi yun mga tol na malaman na nga ng lahat kung ano man yung tinatago mo. At least wala ka nang iisipin o pangamba na malaman pa nga ito ng lahat. Ang kailangan lang gawin ni Sweet Mask tanggapin niya yung sitwasyon, maglaylo nga siya at syempre patuloy niyang gawin yung mga tamang gawain ng pagiging isang hero. At siguro isang araw darating yung oras na matatanggap din ng mga tao yung itsura niya. Anyway, habang nag-uusap ang dalaw biglang ang sumigaw si Bluefer. Sinabing napakadelikadong araw niyan at umalis dyan niyang si Saitama. Well, bilang isang hero tama naman yung ginawa niya dahil sa hindi niya naman alam kung gaano kalakas si Saitama. Pero dahil nga rin yan parang mas lalo ngang naprovoke si Sweet Mask at biglaan niya ngang inatake ang pinakamalakas na kalbo. Dinakmaan niya nga ang makinis na ulo mga tol at sa laki nga ng kamay niya dyan parang nasakop na yung kalahati ng katawan ni Saitama. At habang ginagawa nga yan, sabi ni Sweet Mask paano nga raw ito yung monster version niya talagang napakalakas at dudurugin niya raw ang ulo niyang si Cape Baldi kung hindi ito lalaban. Kaya ngayon ano raw ang gagawin nito? Biglang tumuro na nga lang yung si Saitama pataas mga tol habang sinasabi niyang kumapit daw ng mabuti ang si Sweet Mask. Biglang buwelo nga siya dyan mga tol at kasunod nga niyan talagang lumipad bigla ang dalawa. At dahil nga dyan mga tol talagang biglang nga ang mga tao sa nakita nila. Makikita natin dyan ang grabe yung impact sa pagtalon ni Saitama at sabi na nga lang ni Saitama umalis na nga raw si Sweet Mask at yang si Amay na nga raw mismo ang maging idol hero tulad ng sinasabi niya. Meanwhile dito pinapakita nga si Genos at nakita niya nga ang paglipad ng dalawa. At mula nga dyan patuloy yung nagiging pagbalita sa mga pangyayari. Sinasabi dyan na yung monster disaster na nangyari sa ICT talagang trending daw ngayon. At according sa napakaraming mga sources, ang hero na si Sweet Mask isang monster pala. Yung katotohanan nga raw niyan na-confirm sa mga recorded video at sa analysis ng mga expert. At ang Hero Association naman daw magkakandak ng deliberation process base sa mga ebidensya. Ngayon pinag-uusapan pa raw kung makatarungan kung hahantingin ito bilang isang monster at marami nga raw ang gusto na wag nang hulihin pa ito at diretso na nga raw agad sa execution. So ganyan nga talaga mga tol ang husga ng mga tao. Kumbaga hindi na nga nila naisip yung magagandang nagawa ni Sweet Mask bilang isang hero. Wala rin naman siyang nasaktan nung naging monster siya pero ang gusto patayin nga agad siya. Anyway, kasama nga rin sa mga nabalita mga tol ang pinakamalakas na kalbo. So mukhang marami nga rin ang nag-interview sa kanya at mukhang sumikat nga talaga siya. Sinasabi sa balita na nakabalik nga raw ng ligtas yang si Cape Baldi pero sabi nga raw nito sa interview hindi niya alam kung saan na nagpunta si Sweet Mask. Meanwhile, nagkaroon na nga ng meeting yung mga executive dito sa Hero Association at talagang nag-aalala na nga ang mga ito sa sitwasyon nila. Ang pangyayari nga raw na yun kay Sweet Mask talagang malaking dagok sa kanila at yung ibang mga sponsor nga raw nagdidemand na ng damage compensation. At eto nga isa sa mga executive talagang problemado dahil yung ina-advertise nga nila na pillar ng Hero Association isa palang monster. At bakit wala man lang daw nakarecognize ng tunay na identity ni Sweet Mask? Sagot naman ng isa talagang umiiwas daw sa monster detection gate ni Metal Knight si Sweet Mask at usually dumadaan daw ito sa rooftop gamit ang helicopter. Napakatagal nga raw yung ginagawa ni Sweet Mask, labas-pasok nga raw ito sa association at talagang nakakatakot na halimaw raw yon. Sabi naman ng isa may mga testimony raw na talagang tumulong si Sweet Mask sa mga tao sa park pero sagot naman ng isa ang testimony nga raw na yun mula sa Naringi Squad na talagang wala nga raw silbi ng Monster Association operation. At sabi naman ng isa tingin ba raw nito
talagang mapapagkatiwalaan ng mga yon. Sabi naman ni McCoy, mukhang gusto raw ng mga yon na magkaroon ng utang ang Hero Association sa kanila at nag-e-expect na kunin bilang isang hero dahil malaki nga yung compensation. At may nagsabi nga na mukhang talagang walang kwenta ang mga yon. Nagtanong naman ng isang ito kung paano na nga raw ngayon mangongolekta ang Hero Association ng mga donation sa hinaharap at dagdag pa nga ng isa yung financial nga raw nila talagang nakarely ng malaki sa kasikatan ni Sweet Mask. May nagsabi naman na nagpakalat na nga sila ng mga scout kung saan-saan pero ang lahat nga raw nagsasabi na meron na silang contract sa iba. Kaya mukhang gumagalaw nga raw talaga ang isang bagong association. Nabanggit na naman nga si Blast at hindi man lang daw ito magpakita at sabi naman ni Sitch wag na nga raw nilang pag-usapan si Blast. Mula nga dyan ipinapakita ang balita mga tol kung saan ini-interview nga ang iba't ibang mga hero patungkol sa issue ni Sweet Mask. Unang tinanong si Watchdog Man at sabi niya nga dyan kung talagang delikadong monster daw si Sweet Mask siguradong maaamoy niya raw yun. So nagpapakita lang to mga tol na yung masasama at mga delikadong monster lang din ang tinatarget netong si Watchdog Man. Kumbaga mukhang hindi niya nga papatayin ang isang monster na talagang hindi naman delikado. Sabi naman ni Zombie Man, ongoing pa nga raw yung investigation kaya hindi pa raw siya magbibigay ng comment hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Sabi naman ni Tank Top, yung action nga raw ni Sweet Mask puno ng Tank Top system. So hindi ko sure kung ano ba yung meaning niya ron. Sabi naman ng reporter dito, ang mga comment nga raw na yan ng mga hero ng Hero Association talagang uncertain. Sagot naman ng kasama niya, hindi niya sigurado kung anong ibig sabihin ng mga yon kaya makinig nga raw sila sa mga heroes ng bagong association, ang Neo Heroes. Na-interview nga rito ang isa sa mga leader ng Neo Hero Association na si A at sabi niya nga dyan yung honesty at trustworthiness talagang motto nila. Gumagamit nga raw talaga ng teknolohiya ang Neo Heroes para masunod ang values na yan at syempre para makontrol na rin daw yung performance ng mga member nila. Tama na nga raw ang patungkol kay Sweet Mask at sa Hero Association. Pinapabayaan nga raw ng mga ito ang quality ng mga heroes nila at nakatutok lang sa itsura kaya talagang palpak raw ang mga ito bilang isang pro-hero organization. Dito naman gusto nga rin interview ng mga reporter si Metal Bat at mula nga dyan tinutukan na nga siya ng camera. Sabi niya nga dyan hindi niya alam kung talagang isang monster ba si Sweet Mask o hindi pero kung hindi naman daw ito gumagawa ng masama bakit nga raw nito kailangan pang tumakbo at magtago. Kaya wag nga raw itong matakot, lumabas raw ito at magpakita. Maaaring magpabaya raw ang Hero Association pero hindi raw nito maloloko ang mata nilang mga heroes. At yun, nagpasalamat nga kay Metal Bat ang mga reporter. Sabi naman ni Second Guard smooth daw yung mga sinabi ni Metal Bat. Sagot naman nito hindi naman daw at sinabi niya lang kung ano yung nasa isip niya. Sabi naman ni Second Guard akala niya nga raw kaaway ni Metal Bat si Sweet Mask dahil parang aso't pusa raw ang dalawa. Pero sagot nga dyan ni Metal Bat mga tol, yung nakababatang babaeng kapatid niya talagang gustong-gustong makakuha ng autograph kay Sweet Mask. Sabay maganda nga yung ngiti ng dalawa dyan. So by the way, sa mga hindi updated mga tol, lumipat na nga sa Neo Heroes etong si Metal Bat at Second Guard. Pero ayun, kahit papaano, mukhang maayos pa rin talaga yung tingin nila kay Amay Mask. At mukhang positive pa nga rin yung pananaw nila. So bale, yan ang kakabuan ng chapter na to mga tol. Kung hindi ako nagkakamali, ito na nga yung huling mini arc. At ang kasunod na nga nito ang arc kung saan nandun nga ngayon ang webcomic. Isang organization na naman nga ang kalaban at talagang nakakabigla kung sino ang mastermind. So yun, kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaksyon nyo. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!